Come on! Hallelujah! 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 Lift your voice! Hallelujah! Lift your voice! Hallelujah! In worship! Hallelujah! Hallelujah! Oh, hallelujah! Truly, the presence of the Lord is in this place! Hallelujah! 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 Oh, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Panatilihin natin, hallelujah, ang atmosphere, hallelujah, ng pagsamba, ang pagpupuri sa Panginoon. The presence of the Lord is in this place. God is in this place. Handa siyang magpala, handa siyang magpagaling, handa siyang magpalakas, hallelujah. Hallelujah. Handa siyang mag-restore, hallelujah, ng mga bagsak, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. Hallelujah. How pleasant it is to dwell, hallelujah, in the house of the Lord. How pleasant it is, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. That we dwell together in the house of the Lord in worshiping Him, hallelujah. In spirit and in truth, hallelujah. Oh, hallelujah. Sige, patuloy mong purihin ang Panginoon. Patuloy mong sambahin ang Panginoon. Hallelujah. 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 Magpakabusog ka. Hallelujah. Sa presensya ng Panginoon. Magpakapuno ka sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Minsan pang palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Do you love God? Hallelujah. Mahal ba natin ang Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. Kung mahal natin ang Panginoon, ipakita natin yan, mga kapatid. I-demonstrate natin yan, mga kapatid. Hallelujah. 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 Express your love to God. Hallelujah. 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 How much you love God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God. Salamat minsan pa sa Panginoon, mga kapatid, na muli ako ay nakatayo sa inyong harapan. Hallelujah. I missed 2 weeks, mga kapatid, hallelujah, sa pananambahan, mga kapatid, but the Lord is good, mga kapatid, hallelujah. The Lord is gracious, hallelujah, hallelujah. And we still, hallelujah, in February month, mga kapatid, the month of love, mga kapatid, hallelujah. Amen, hallelujah, praise God. So we're talking about love, mga kapatid, hallelujah. This whole month, we're talking about love, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sino rito ang nagmamahal, mga kapatid? Amen. Sino rito ang may minamahal, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Sino rito ang walang nagmamahal? Amen. Meron, kung wala man, mga kapatid, there is one that always love you. There is one that always love you. Ano mang kalagayan, sitwasyon mo, mga kapatid, hallelujah. Amen. There is one that never fail to love you, mga kapatid, hallelujah. And that is our God, hallelujah. For God so loved the world. Amen, hallelujah. Praise God, hallelujah. Salamat minsan pa sa Panginoon na muli, mga kapatid, ako'y magagamit, makakatuyo sa likuran pulpito na ating Panginoon, hallelujah. Amen. Hallelujah. So, the first week, mga kapatid, Brother Riel talk about love is not blind. But the word said, love is blind. Hallelujah. Amen. The Lord love us not only of our good things, of our good works, mga kapatid. The Lord also love us with all our shortcoming,
ating mga pagkakasala, pagkakamali, but it doesn't mean that God loves sin na ginagawa natin. Hallelujah. But God love is not blind, mga kapatid. Hallelujah. Then Brother Billy preached about the long suffering of God. Sa Tagalog ng mga kapatid, pagpahinuhod, mahabang pasensyang pagmamahal ng Panginoon sa atin, mga kapatid. We talk about the love of God. Hallelujah. How God loves us, mga kapatid. But this morning, I want to talk about our love to God, mga kapatid. Ang ating pag-ibig sa Panginoon, ay yung pag-ibig sa Panginoon, ang pag-ibig ko sa Panginoon, how you love God, mga kapatid. Hallelujah. As we read in the Bible, mga kapatid, hallelujah, basahin natin muli ang ating binasa kanina sa book of Mark, chapter 12, verse 28, mga kapatid. Sa ibang translation, mga kapatid, hallelujah, the one that asked Jesus question here is a lawyer, mga kapatid. He know about the law, about commandments of God, mga kapatid. So, in this particular, in Mark chapter 12, verse 28, it is described ito, mga kapatid, as a scribe, mga kapatid. Sabi rito, and one of the scribe came in having heard them reasoning together and perceiving that he had answered them well, asked him, which is the first commandment of all? In Matthew chapter 22, mga kapatid, ang ginamit na word doon is, which is the greatest commandment. Hallelujah. But dito, mga kapatid, ginamit is the first commandment of all. In 29, Jesus answered him, the first of all the commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Makikita natin, mga kapatid, na inulit lamang ni Jesus yung nasa Deuteronomy chapter 6, verse 3, 4, 5, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hallelujah. And 30, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. 31, and the second is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than this. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo manalangin sa ating Panginoon. Dakila at mapagpalang Diyos, minsan pa God. Hallelujah. Lumalapit kami at nagpapakmababa sa iyong harapan, Panginoon. Magsalita ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Gamitin mo lamang yung lingkod, Panginoon. Bukahin mo lamang ang aking bibig, Panginoon. Hindi ako magaling magsalita, Panginoon. Hallelujah. Lord, sa iyo lamang ako asa at titiwala, Panginoon. I ask for your anointing, O God. Hallelujah. You're your servant, God. Use me, might. Gamitin mo lamang ako, Panginoon, bilang daluyan ng salita sa umagang ito. Bless your people, O God. Bless your church. Hallelujah. In the name of Jesus, God. Hallelujah. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Before you sit, mga kapatid, sabihin mo siyang katabi, love God with all your heart. Hallelujah. Sabi, mga kapatid, sa ating binasa, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. Hindi sinabing with half of your heart. Hallelujah. Not 3/4, mga kapatid, but with all your heart. Amen. So, alam natin na this commandment was originated. Ito yung instruction ng Panginoon sa bansang Israel in Deuteronomy chapter 6. Hallelujah. Hear, O Israel, the Lord your God is one Lord. And then sumunod doon, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, soul, and strength. Do we love God, mga kapatid? What percent, mga kapatid? Ilang percent ang pagmamahal sa Panginoon? 50%, 75%, 100%,
110%. Hallelujah. Sobra-sobra na yun, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Makikita natin, mga kapatid, dito sa ating text, mga kapatid, sa chapter 30. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. It start with the heart, mga kapatid. Then the soul and mind and strength. Alin na mas mataas, mga kapatid? Our mind or our heart, mga kapatid? Mind, mga kapatid. Pero sinabi rito, to love God, hallelujah, you must love God with all your heart, mga kapatid. Sabi ng Bible, our heart, nagmumula sa ating puso, mga kapatid, hallelujah, ang lahat ng ating sinasalita, ginagawa. Out of heart, hallelujah, amen, come the issues of life, mga kapatid, hallelujah. So, you cannot love someone without your heart, mga kapatid. Sabi nga, mga kapatid, you can give without love, but you cannot love without giving. Hindi pwedeng panay ka lang tanggap, mga kapatid. Amen. Tuwing Valentine, ikaw lamang tumatanggap. Hallelujah. Kuya, tuwing birthday, ikaw lang tumatanggap, pero pag birthday ng partner mo, ng pamilya mo, you don't want to spend, you don't want to give, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So, to love God, you must start with your heart, mga kapatid. You love God with all your heart, mga kapatid. It means, mga kapatid, when you say, with all your heart, it means with your whole being, mga kapatid. Kasama na dyan yung isipan, mga kapatid, yung iyong kaluluwa, ang iyong lakas, mga kapatid, with your whole being, mamahalin mo ang Panginoon, mga kapatid. Hindi pwedeng puso mo lang, yung mind, wala. Hallelujah. Hindi yung narito ka, mga kapatid, hallelujah, pero yung isipan mo nandoon sa, naku, ang dami kong labahin mamaya. Ang dami pong gagawin, tagal namang mangaral ni Brother Ronald. Ito, laging sobra sa oras eh. Ang dami ko pang gagawin sa bahay eh. May mga labahin, may mga linisin pa ako sa bahay. Hallelujah. Amen. It means our whole being, mga kapatid. You give your heart, your mind, your soul, your strength. Kapag nagpuri ka sa Panginoon, mga kapatid, give all your best, mga kapatid. Nung ikaw wala pa sa Panginoon, punta ka sa concert ni Daniel Padilla, sa inyo pa, mga kapatid. Halos yung ugat mo, mga kapatid, pumutok na, mga kapatid. Mayroon pang mga nahihimatay, mga kapatid. Hallelujah. Pumapalakpak ka, tumitili ka, sumisigaw ka, you give all your best, but pagdating sa Panginoon, mga kapatid, lalong masigit kang magsumamba. Bigay mo yung best mo. Hallelujah, yung palakpak mo. Hallelujah. Huwag kang, minsan parang nahiya kang pumapalakpak, mga kapatid. When I clap to God, I really give my best, mga kapatid. Sumasakit na yung ganito, mga kapatid, saka palakpak. Pero I want to give God, hallelujah, the best worship, the best clap. Kung hindi man maganda ang boses mo, okay lang yan. Hallelujah. Hindi titingnan ng Panginoon yung boses mo. O ikaw, sintonado ka, tumigil ka na, huwag ka nang umawit. Yun lang magaling ang pwedeng umawit. No, mga kapatid, kahit yung boses mo wala sa tono, mga kapatid, umawit ka pa rin sa Panginoon. Give your best, mga kapatid. Hallelujah. What is important is your heart, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Amen. If you feel that the Lord is blessed you, mga kapatid, magtaas ka ng kamay. If you feel the Lord is talking to you, bless you with His word, malakpak ka. Hallelujah.
Huwag kang mahiya, mga kapatid. Huwag kang magpigil, mga kapatid. Do not withhold what is the Lord God is deserved, mga kapatid. Deserve ng Panginoon ang ating palakpak, ang ating pagpupuri, ang ating pagsigaw, mga kapatid. Hallelujah. Kung sumisigaw ka sa tao, mga kapatid, pumalakpak ka sa tao, mas lalong higit ang Diyos, ang palakpakan mo, ang sigawan mo, ang tayuan mo, mga kapatid. Bakit? He is the source of our life in everything that we have, mga kapatid, ay galing sa ating Panginoon. Yung mga artista, hindi ka naman niya kilala, mga kapatid. Kilala mo sila, pero hindi ka nila kilala, mga kapatid. Hindi ka nila naambon ng kaba nila ng blessing nila. O ito, ikaw, alam ko masugid kitang pants, ito ang 1,000. Oh. No, mga kapatid, hallelujah. Amen. Pero ginagawa natin, mga kapatid, hallelujah. How much more na mas gawin natin sa ating Panginoon. Kaya kapag nagpuri ka sa Panginoon, mga kapatid, ibigay mo yung best mo with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength, mga kapatid. Hallelujah. Kapag naghandog ka ng awitin sa Panginoon, mag-practice ka naman, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Huwag naman yung on the spot ka magpa-practice, mga kapatid. Hallelujah. Mga tatay, magpa-practice na tayo sa anniversary. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Excuse me lang, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So what is love, mga kapatid? What is love? There's so many definition, mga kapatid. Iba't ibang tao, meron silang iba't ibang definition ng love. The most common, mga kapatid, sabi, love is blind. But the Bible said the love is patient, mga kapatid. Love is kind, mga kapatid. Hallelujah. Love, suffer everything, mga kapatid. Hallelujah. Amen. The Bible tells us, mga kapatid, and I think Brother Il mentioned it when he preached, mga kapatid, that love is not construct in this world, mga kapatid. The love originates in God. God Himself is love, mga kapatid. Sabi ng 1 John chapter 4, hallelujah. Buksan natin, mga kapatid. Let's read, mga kapatid. 1 John chapter 4, hallelujah. Sabi rito, mga kapatid, sa verse 10, mga kapatid, herein is love, not that we love God, but that He loved us, and sent His Son to be the propitiation of our sins. Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. Hallelujah. Sabi sa verse 19, we love Him because He first loved us. Tayo noon, mga kapatid, wala tayong pag-ibig sa Diyos. Hindi natin alam ibigin ang Panginoon. What we love, mga kapatid, is ourselves. We really love ourselves. We pamper ourselves, mga kapatid, kung anong gusto ng iyong laman. Kumain ka! Anli! Hallelujah! Praise God! Kumain ka hanggang gusto mo. Basta meron kang pangkain, mga kapatid. Mahirap namang kakain ka ng hanggang gusto mo. Wala kang pangkain, mga kapatid. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Noon tayo, mga kapatid, hindi natin alam ibigin ng Panginoon. The Bible describe us as the enemy of God, mga kapatid. Tayo ay kaaway ng Diyos dahil yung ating mga ginagawa
ay labag sa salita, sa kagustuhan, kalooban ng Diyos, mga kapatid. We don't love God, mga kapatid. We only love ourselves, mga kapatid. Everything that we want is para sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Our pleasure, our flesh, we feed our flesh with all the pleasure of life, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Lahat ng vices ginagawa natin noon, mga kapatid. Hallelujah. Amen. But sa kabutihan ng Diyos, for God loved the world that He gave His only begotten Son, mga kapatid. Natuto tayo magmahal, mga kapatid, because God loved us first, mga kapatid. Amen. Kung atin titingnan, mga kapatid, dun sa ating binasa kanina sa Mark chapter 12, mga kapatid, na Thou shalt love the Lord our God with all thy heart. Hear, O Israel, hallelujah. And the second, mga kapatid, commandment, mga kapatid, is to love thy neighbor, mga kapatid. So makikita natin, mga kapatid, na you cannot love your neighbor if you don't love God first, mga kapatid. Kailangang mahalin mo muna ang Diyos bago mo mamahal yung kapatid mo. Sabi nga, mga kapatid, doon sa first John na, paano mo masabing iniibig mo ang Diyos ang kapatid mong nakikita, ay di mo maibig halos, mga kapatid. So, before you able, mga kapatid, to love other people, you must first love God, mga kapatid. Kasi kung may pag-ibig ka sa Panginoon, the Lord will love you and the Lord will ignite the love that He have in your heart. Doon mo pa lamang, mga kapatid, maiibigan yung kapwa. Amen. Sabi ng Bible, love your enemy, mga kapatid. Love your wives. Hallelujah. Amen. Napipulit ko lang ito, mga kapatid, sa mga gawain ng matatay. Amen. Sabi ng Bible, love your enemy, mga kapatid. Kapag may love ka, mga kapatid, kahit yung tao, mga kapatid, na kaaway mo, yung kapitbahay mo, mga kapatid, yung katrabaho mo, mga kapatid, hallelujah, nagagawa mong ibigin, mga kapatid. Hallelujah. Dahil meron ka ng love na nagmumula sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. So now, we know how to love, mga kapatid. Amen. God is love. Hallelujah. We love God because He first loved us, mga kapatid. Siya ang unang nagmahal sa atin, mga kapatid. Kahit nung tayong mga panuunang panahon ay magawa natin, mga kapatid, ay labag sa Panginoon, maging yung ating itsura, hindi kaibig-ibig sa ating Panginoon. Tingnan nyo yung mga picture nyo dati, mga kapatid. Hallelujah, mga itsura natin, mga kapatid. Waka tayo mga sanggano, mga kapatid. Hallelujah. But now, hallelujah. Nung ikaw hindi pa kaibig-ibig sa harapan ng Panginoon, yung mga gawa, yung mga appearance, but now na binago ka ng ating Panginoon, mas lalo kang minamahal ng Panginoon. Hallelujah. Kung nung ikaw ay makasalanan pa lamang, inibig ka na ng Panginoon, mas lalo ka nang iniibig ng Panginoon ngayon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya huwag mong sabihin, no one loves me. Jesus loves you. Hallelujah. Praise God. Hallelujah, hallelujah. God's commandments, it's always for our good. Hallelujah. Kapag ang Diyos ay nagbigay ng kautusan ng commandment, mga kapatid, it's always for our good, mga kapatid. Hallelujah. When God gave the commands in Deuteronomy chapter 6, verse 3, 4, 5, mga kapatid, hallelujah. It's for the benefits of the Israel, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Everything that we read in the Bible is the commandments of God. And everything that we read, mga kapatid, is for our own good, mga kapatid. Walang talo, mga kapatid. Hallelujah. Kapag sinunod mo ang salita, pag inobey mo ang kautusan ng Panginoon, mga kapatid, wala kang talo, mga kapatid. Wala kang lugi, mga kapatid. Hallelujah. It's on your benefits, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Once you understand the heart of God, you will begin to understand why He gave His commandment. Love God with all your heart, not half, not three-fourths, but all of your heart, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Praise God. So let's look, mga kapatid, the life of King Solomon, the wisest
and wealthiest man ever lived on earth, mga kapatid, King Solomon. He was very blessed by God, mga kapatid. Hallelujah. Amen. In 1 King chapter 2, mga kapatid, hallelujah. If we can plus it, mga kapatid, in our screen, hallelujah. In 1 King chapter 2, mga kapatid, sabi rito, mga kapatid, hallelujah. Now the days, in verse 1, now the days of David draw nigh, that he should die. He charged Solomon his son, saying, so, this time, mga kapatid, David was soon to die. Mamamatay na si David. Mahina na si King David, mga kapatid. So, he summoned Solomon, mga kapatid. In verse 2, I go the way of all the earth, be thou strong therefore, and shew thyself a man. Magpakalalaki ka. Sabi niya, tinawag niya Solomon. And keep the charge of the Lord thy God to walk in his ways, to keep his statutes, and his commandment, and his judgment, and his testimony, as it's written in the law of the Moses. Hallelujah. This is the blessing, mga kapatid, sabi niya. If you keep, hallelujah, if you walk in the ways of the Lord, if you keep his statute, and he keep his commandment, and his judgment, and his testimony, as it written in the law of the God, that thou mayest prosper in all thou doest, and with whichsoever thou turnest thyself. There is a blessing, mga kapatid, kapag ikaw ay nagpapatuloy na lumalakad sa salita ng Panginoon. Sabi ni King David, kung patuloy ka na lakad sa way ng Panginoon, ikikip mo ang kanyang mga statute, kanyang mga kautusan, hallelujah, his commandments, mga kapatid, his judgment, his testimonies, thou shall mayest prosper in all thou doest, mga kapatid. Pagpapalain ka ng Panginoon sa lahat mong gagawin, mga kapatid. Kaya merong blessing, mga kapatid. Merong reward, mga kapatid. Hallelujah. Sa pagkeep, sa pagsunod, sa paglakad, sa kautusan natin, Panginoon. Sabi, mga kapatid, the Lord will bless you in everything you do. Whenever you go, the Lord, hallelujah, susunod ang pagpapala sa'yo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. That's what's the final instruction of David to Solomon. You must obey the Lord with all your heart so that thou mayest prosper. The Lord God will bless you. Amen. Hallelujah. King Solomon is very blessed, mga kapatid. He had an amazing encounter, personal encounter with God, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. In 1 King chapter 3, verse 5, hallelujah. The Lord appeared to King Solomon in a dream, mga kapatid. Hallelujah. 1 King chapter 3, verse 5, in Gibeon, the Lord appeared to Solomon in dream by night. And God said, ask what I shall give thee. What's a blessing, mga kapatid. Sana all, mga kapatid. Hallelujah. If God asks you, mga kapatid, if there's an opportunity, what will you ask God if God is, oh, Brother El, gamitin ko sa Brother El, what do you want me to give to you? The Lord God dito, ang Panginoon ito, mga kapatid. Anong hingin mo sa Panginoon? Yeah. That's what all the people, mga kapatid, na isasagot. Lord, bless me with wealth. Lord, bless me with fortune. Lord, bless me with a long life. Immortality. Hallelujah. Amen. There's no immortality, mga kapatid. Hallelujah. And Solomon said, mga kapatid, in verse 6, thou hast shewn unto thy servant David my father great mercy, according as he walked before thee in truth and in righteousness and upright of heart with thee, and thou hast kept for him this great kindness, that thou hast given him a son to sit on his throne, and he sit this day.
In verse 8, mga kapatid, "And thy servant is in the midst of the people which thou hast chosen, a great people that cannot be numbered nor counted for multitude." Verse 9, ito mga kapatid, "Give therefore thy servant an understanding, a heart to judge thy people, that I may discern between good and bad, for who is able to judge this thy so great a people?" So King Solomon, mga kapatid, he didn't ask for wealth. He didn't ask for a long life, mga kapatid. But he asked for wisdom, mga kapatid. And look at the verse 10, mga kapatid. Hallelujah. Tingnan natin sa verse 10, mga kapatid. "And the speech pleased the Lord, that Solomon had asked this thing." Nalugod ang Panginoon, natawa ang Panginoon. Kasi hindi humiling si King Solomon ng wealth, ng gold, ng treasure, mga kapatid, fortune, but he asked for wisdom. Hallelujah. Minsan, dapat mahiging kontento tayo, mga kapatid. Don't be greedy, mga kapatid. Hallelujah. And what happened, mga kapatid? Verse 11, "And God said unto him, Because thou hast asked this thing, and hast not asked for thyself long life, neither hast asked riches for thyself, nor hast asked the life of thine enemies, but hast asked for thyself understanding to discern judgment, I will give you bonus." Mga kapatid, binigyan siya ng bonus ng Panginoon. "Behold, I have done according to thy words." Dahil gusto mo ng wisdom, I will give you wisdom, but I will give you bonus, mga kapatid. Verse 13, mga kapatid, "And I also given thee that which thou hast not asked, both riches and honor, so that there shall not be any among the king like unto thee all thy days," mga kapatid. Pero itong condition, mga kapatid, if thou wilt walk in my ways, to keep my statute, my commandments, as thy father David did walk, then I will lengthen thy days, mga kapatid. So, binigyan siya ng wisdom ng Panginoon, but hindi doon natapos, mga kapatid. The Lord gave him bonuses, mga kapatid. He gave him the honor, the wealthies in the world, mga kapatid. Hallelujah. But there is a condition. "If thou will walk in my ways to keep thy statute." So mahalaga, mga kapatid, na tayo ay laging, mga kapatid, na sumusunod sa salita ng Panginoon. Lagi nating pinanghahawakan, mga kapatid, hallelujah, ang salita ng Panginoon. Lagi tayong tumalakad sa ways ng Panginoon. Hallelujah. Lagi nating ino-observe ang commandments ng ating Panginoon. And the Lord will bless us, mga kapatid. And the blessing of the Lord will follow us, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. So, in chapter 2, mga kapatid, hallelujah, David charged Solomon, King Solomon, to keep charge and to continue to work in the ways of the Lord, continue to statue. In chapter 3, the Lord appeared to King Solomon and blessed him. So that's the first encounter with King Solomon to God, mga kapatid. Pero hindi doon natapos, mga kapatid. Hallelujah. Sa 1 King chapter 9, verse 2, mga kapatid, let's tingnan natin, mga kapatid. Hallelujah. Simulan natin sa verse 1, mga kapatid. "And it came to pass when Solomon had finished the building of the house of the Lord and the king house, and Solomon desired which he was pleased to do, that the Lord appeared to Solomon the second time as he appeared unto him at Gibeon." So the Lord appeared the second time in King Solomon's dream, mga kapatid. "And the Lord said unto him, have heard thy prayer and thy supplication." So inulit ng Panginoon sa verse 4, "And if thou walk before me as David thy father walked in integrity of heart and upright
uprightness to do according to all that I have commanded, and will keep my statute and my judgment, then I will establish the throne of thy kingdom upon Israel forever, as I promised to David thy father, saying, Thou shalt not fail thee a man upon the throne of Israel. So inulit muli ng Panginoon, hallelujah, yung kanyang condition kay King Solomon, mga kapatid, hallelujah. Hallelujah. But the Lord, mga kapatid, hallelujah, meron pa siyang isang kautusan, mga kapatid, which Solomon failed, mga kapatid, to obey, mga kapatid. In 1 King chapter 11, mga kapatid, but King Solomon loved many strange women, together with the daughter of Pharaoh. Alam niyo nangyari, mga kapatid, after David, mga kapatid, charged King Solomon and give his final instruction, mga kapatid. In verse 3, ang ginawa ni King Solomon, and Solomon made a penalty, treaty or an alliance with Pharaoh, king of Egypt, and took Pharaoh's daughter and brought her into the city of David. So si King Solomon, mga kapatid, marami siyang asawa. Sabi dito sa Bible, mga kapatid, he had 700 wives and 300 concubines, mga kapatid. What is the purpose of King Solomon? To make alliance, mga kapatid, para walang aaway sa kanya. Kasi kamag-anak niya, kapamilya, kaibigan niya, lahat, mga kapatid, wala nang aaway sa kanya, mga kapatid. He make alliance, mga kapatid. Nakipagkasundo siya, mga kapatid, hallelujah. But he failed to observe, mga kapatid, yung kautusan ng Panginoon sa Israel. So ito, mga kapatid, hallelujah. Sa chapter 11, verse 1, but King Solomon loved many strange women together with the daughter of Pharaoh, women of Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and Hittites. On the nation concerning which the Lord said unto the children of Israel, Ye shall not go into them, neither shall they come in unto you. For surely they will turn away your heart after their God. Solomon clave unto this in love. So makikita natin, mga kapatid, na laging binabanggit ng Panginoon yung heart, mga kapatid. Laging kasama yung heart, mga kapatid. The center of our body, mga kapatid, is our heart, mga kapatid. It's like sa isang sasakyan, ang makinan ang nagpapatakbo sa sasakyan, mga kapatid. Sa atin yung ating puso, mga kapatid. Sabi ng Proverbs, mga kapatid, hallelujah, we need to guard our heart, mga kapatid. The Bible describe our heart the most wicked above all things, mga kapatid. Mandaraya ang ating puso, mga kapatid. Hindi mo dapat sinusunod ang iyong puso, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Dahil the Bible itself describes that the heart is the most wicked things above all, mga kapatid. And King Solomon failed to guard his heart. Winarning na siya ng Panginoon. Hallelujah. Sabi niya, Ye shall not go into them, neither shall they come in unto you, for surely they will turn away your heart after their God. The weakness of King Solomon is his wives. Women, mga kapatid. Hallelujah. Napakalaki ng pag-ibig ni Solomon, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya napakarami niyang asawa, mga kapatid. Napakalawak ng pag-ibig ni Solomon, mga kapatid. Hallelujah. The Lord said, you must not, hallelujah, equally yoke unto them. Hallelujah. Kung sabihin natin, mga kapatid, winarning na siya ng Panginoon, pero nawala sa isipan ni King Solomon. Hindi niya na-observe, mga kapatid, yung kautusan ng Panginoon.
Kasi ang nasa isip niya, hallelujah, to make an alliance. Maganda to, the more the merrier, sabi niya. Para wala nang aaway sa akin, wala nang atake sa akin, kaibigan ko lahat. Pamilya ko, asawa ko. Amen. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, hallelujah, sa chapter 9, verse 6, But if ye shall at all turn from following me, ye or your children, then I will cut off or destroy Israel. So itong word ng Panginoon, kapag ikaw, King Solomon, you turn away from my statute, from my ways, I will cut you off. I will destroy your kingdom. Hallelujah. Winarn siya ng Panginoon, mga kapatid. Pero pinagwalang bahala ni King Solomon, mga kapatid. Even the wisest man live on earth, mga kapatid, nadaya ng kanyang puso, mga kapatid. Even the wisest man fail, mga kapatid. Fall away. Hallelujah, mga kapatid. The first mistake of Solomon, he disobeyed the command of the Lord to Israel in verse 2 of 1 King chapter 11. His wives, hallelujah, sabi sa chapter 11, verse 4, For it came to pass when Solomon was old that his wife turned away his heart after other gods, and his heart was not perfect with the Lord his God, as was the heart of David his father. His wife ang naging downfall, mga kapatid. Amen. Sabi ng maraming kasabihan na, sabi raw, behind the scene of a man, there is a wife, mga kapatid. Pero this time, mga kapatid, King Solomon fall because of his wife, mga kapatid. Ang kanyang naging kahinaan, mga kapatid, ay ang kanyang mga asawa, mga kapatid. Hallelujah. And his wife, mga kapatid, turned his heart. Hallelujah. And sabi rito, his heart was not perfect as his father David as, mga kapatid. So there's a comparison, kinumpara, mga kapatid. David's heart is devoted to God. He followed God all his ways, all his life. He walked in the ways of the Lord. He observed the commandments of the Lord. But King Solomon failed, mga kapatid, to observe, mga kapatid, to follow, to obey God. The footstep of his father, King David, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. His heart was not fully devoted to the Lord, his God. It has to do with the heart. Hallelujah. Sabi nga, mga kapatid, the issue of life come from the heart, mga kapatid. Hallelujah. Napabayaan ni King David ang kanyang puso, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Hinayaan niya yung kanyang mga asawa, mga kapatid. Hallelujah, mga kapatid. Na unti-unti siya, mga kapatid, na ilayo, mga kapatid. Doon sa dati niyang pagsunod sa Panginoon, sa dati niyang paglakad sa way ng Panginoon, hallelujah, sa kanyang devotion sa Panginoon, sa kanyang prayer, sa kanyang Bible reading, meditation of the Lord, of the Word of God, mga kapatid, hallelujah. Inaliyo siya, mga kapatid, hallelujah. Unti-unti, hindi niya namalayan, mga kapatid. Kaya nga sabi, mga kapatid, na tell me, and kasabihan, mga kapatid, tell me who your friend are and I tell you who you are, mga kapatid. Hallelujah. Kung ating kasama, mga kapatid, ay laging kasama ay believer, mananampalataya sa Panginoon, hallelujah. Tayo ay lalakas, tayo ay lalago, mga kapatid. Tayo ay pag-uusapan natin ay salita ng Panginoon. Pero pag lagi mong kasama, mga kapatid, ay mga unbeliever, mga kapatid, alam naman natin ang usapan nila, mga kapatid, mga green joke, mga salita, mga kapatid, mga marites, mga kapatid, hallelujah, mga chismisan, mga kapatid, sinisiraan yung ibang tao, yung kakilala nyo, pinag-uusapan, mga kapatid, hallelujah. One day, mga kapatid, magugulat ka. Isa ka na sa kanila, isa ka na sa marites.
Anong tawag sa lalaki? Tulit, hallelujah. Isa ka na, mga kapatid. Kabilang ka na. Ka-brother ka na, mga kapatid. Kapuso ka na, kapamilya ka na, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Kaya pinag-iingat tayo ng Panginoon. Ang sabi ng Proverbs, mga kapatid, we must guard our heart, mga kapatid. For out of heart, the issues of life, mga kapatid. Hallelujah. To love God with all your heart, first thing you need to do, mga kapatid, is to go to God. Pumunta ka sa Panginoon, lumapit ka sa Panginoon. Do you want to know love? Pumunta ka sa Panginoon. Huwag kang pumunta sa mga Dr. Love na tinatawag, mga kapatid. Hallelujah. Kasi yung mga love na alam nila, pang dito lang yan, mga kapatid. Pang lupa lang yan. Tayo, mga kapatid, hallelujah. Pang langit tayo, mga kapatid, hallelujah. If you want to know love, mga kapatid, kung wala kang love sa iyong puso, sabi ng Biblia, mga kapatid, hallelujah, God first love us, mga kapatid. So, lumapit ka sa Panginoon. Pumunta ka sa Panginoon, hallelujah. God, wala akong love sa aking puso. Hindi ko maibig yung aking kapatid. Hindi ko maibig yung aking kapwa. Hallelujah. Go to God, mga kapatid. Because God is the God of love, mga kapatid. God Himself is love, mga kapatid. Hallelujah. To love God with all your heart, go to God. Love begins with God, mga kapatid. To love God, we must experience His love for us first. Bago ka makapag-share, makapagbigay ng love, kailangan mo munang ma-experience ang love ng Panginoon. Hallelujah. Kailangan mo munang maranasan yung love ng Panginoon. Hallelujah. Sabi sa verse 14, true love is sacrificial. Hallelujah. God give His Son, mga kapatid, to us for our salvation, mga kapatid. Hallelujah. Our love for God is important. Mahalaga yung pag-ibig natin sa Diyos, mga kapatid. Hindi lamang na alam natin na mahal tayo ng Panginoon, pero mahalaga yung pag-ibig natin sa Diyos, mga kapatid. And that's the issue, mga kapatid. That is the complaint of the Lord in Revelation chapter 4, verse 5, to the church of Ephesus, to the believers of church of Ephesus, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, hallelujah, Revelation chapter 2, verse 2, simulan natin. I know thy works, I know thy labor, thy patient, and how thou cannot bear them which are evil. Thou hast not tried them. Thou hast tried them which say that they are apostles and are not, and hast found them liars. The church of Ephesus, mga kapatid, is God-fearing, mga kapatid. They practice, they obey sound doctrine, mga kapatid. Napaka-strict nila, mga kapatid. Hallelujah. Matapat sila, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, I know thy works, thy labor, thy patience, but one thing, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Meron lamang akong isang bagay na against sa inyo, sabi ng Panginoon. You forgot. You left your first love. Hallelujah. What is our first love? What is the first love na sinasabi rito, mga kapatid? Nung tayo unang makilala sa Panginoon, mga kapatid, we are on fire. I remember it, mga kapatid. Nung ako bago sa Panginoon, grabe, mga kapatid. I always excited. Sabi ko, ang tagal ng Sunday. Monday pa lang, sana bukas Sunday na.
We are on fire, mga kapatid. Lahat tayo, ganun na-experience natin, mga kapatid. We are so excited to attend the Bible study. We are excited to attend the prayer meeting. We are excited to study the Word of God. We excited sa Sunday, mga kapatid, na mag-worship sa Panginoon. We excited, mga kapatid, hallelujah, to receive, to fill with the Holy Ghost, mga kapatid. But times fly, mga kapatid, hallelujah. Habang tayo lumalago sa Panginoon, mga kapatid, the years, hallelujah, ay napapail, mga kapatid, hallelujah. Lumalamig tayo, mga kapatid. Unti tayong lumalamig, mga kapatid, hallelujah. Ganun ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo dito sa Church of Ephesus. You forgot your first love, hallelujah. Dati, ang init mo manalangin, hallelujah. Dati, grabe kang manalangin, humahagulhol ka, umiiyak ka, ilang oras ka. Pero ngayon, 3 times a day ka na lang nagpipray. Breakfast, lunch, dinner, hallelujah. Minsan, kapag nasa labas ka pa, nire-review mo na lang pagkain in Jesus' name. Dahil nahihiya ka siguro, mga kapatid. Hallelujah, na makita nila. At tingnan mo yung taong yun, nananalangin, hallelujah. That is, mga kapatid, yung against ng Panginoon. You forgot your first love. Hallelujah. And the Lord is also talking to us in this moment, mga kapatid. Don't forget your first love, mga kapatid. Kung napapansin mo, mga kapatid, na yung prayer mo, dati 1 hour, mga kapatid, naging 45 minutes, naging 30 minutes, naging 20 minutes, naging 10 minutes, 5 minutes, pagising mo. Thank you, Jesus. Bless this day. Pagtutulog ka, in Jesus' name. Wala na. Segundo na lang, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kung napapansin mo, mga kapatid, hallelujah, na wala ka ng ganang magbasa ng Bible, mga kapatid, hallelujah. It's about time to remember, hallelujah. It's about time to remember the goodness of God. Ang sabi ng Panginoon, hallelujah. Sabi ng Panginoon sa verse 5, remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first work, or else I will come unto thee quickly, and I will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. Sabi ng Panginoon, balikan nyo. Alalahanin nyo kung saan kayo na fall. Hallelujah. Kung anong naging dahilan, bakit hindi ka nananalangin? Bakit hindi ka na umate ng prayer meeting? Bakit hindi na kita nakikita dyan sa likuran, sa upuan? Hallelujah, every Sunday. Bakit? Hallelujah. Amen. Hindi ka na nagtatapat. Remember hallelujah, kung saan ka na Paul, sabi ng Panginoon, or else I will remove the candlestick. Hallelujah. Huwag nating hintayin, mga kapatid, hallelujah, na alisan tayo ng Diyos ng buhay. Sabi ng awitin, kailan pa tayo maglilingkod sa Diyos? Hallelujah, kailan pa tayo magtatapas sa Diyos? Kung huli ng pagkakataon, hallelujah, kung wala na tayong chance, mga kapatid, kung hindi ka na malakalakad, mga kapatid, hallelujah, kung hindi ka na makapagsalita, mga kapatid, hallelujah, kung hindi ka na, hallelujah, makatungo sa church nang walang aalala sa iyo, na walang maghahatid sa iyo, mga kapatid, hallelujah. Amen. Remember, mga kapatid, our first love, hallelujah, sabi ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. To love God with all your heart, you must recognize idol in your lives, mga kapatid. Hallelujah. Bigyan niyo pa ako, mga kapatid, hallelujah, ng mga 20 minutes, mga kapatid, hallelujah. Amen. Napakaganda ng salita ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah. To love God with all your heart, you must recognize idol in your lives. Aminin man natin o hindi, mga kapatid, we have idols in our heart, in our lives, mga kapatid. Praise God. What is idol, mga kapatid? Idol is anything, something, anyone that take the place of God in your life, in your heart. Hallelujah. Idol, not necessarily yung mga evil things, yung mga bad things, mga kapatid. Idols can also good things in our life, our family. Family is good, mga kapatid.
Your ambition, your education, it's good yan, mga kapatid. Yung trabaho mo, good yan, kailangan mo yan. Pero kung yung trabaho mo, yung ambition mo, ay nagiging dahilan na lumalayo ka sa Panginoon, tumatabang ka sa paglilingkod sa Panginoon, nawawalan ka ng oras sa prayer, nawawalan ka ng oras sa pagsamba sa Panginoon. Hallelujah! That is your idol. Hindi mo lang nare-recognize, hindi mo lang nalalaman na napapalitan na yung place, yung oras mo sa Panginoon. Hallelujah! Napapalitan na ng mga idol, ng mga bagay. Hallelujah! Amen sa iyong buhay. You must recognize idol. And you must remove it, mga kapatid. Kung meron ka mang idol, hallelujah, minsan tayo mga kapatid, hindi natin mabitawan yung ating cellphone. Kahit nagsisiyar ka, kahit kumakain ka mga kapatid, nakikita ko yan sa mga bata mga kapatid. Kahit kumakain, nagsisiyar. Hallelujah, kahit saan mga kapatid, hindi mabitawan ang cellphone mga kapatid. Hindi lilipas ang segundo na. Titingnan ang cellphone mga kapatid. Hallelujah. Baka may nag-message, baka may bagong reels, may bagong page sa Facebook. Hallelujah. May bagong trending. Hallelujah. Amen. Doon na tumatakbo ang buhay sa cellphone mga kapatid. Sa mga online game mga kapatid. Hallelujah. Napapalitan na yung oras na dati siya'y nananalangin. Nagbabasa ng salita ng Diyos. Napalitan na. Cellphone na mga kapatid ang kanyang tinitingnan. He browse sa Shopee, Lazada mga kapatid. Facebook mga kapatid. Instead na ay nananalangin, nagbabasalitan, salita ng Panginoon. Nagiging idol na. Cellphone is good in our life. It's very convenient, mga kapatid. Malaking tulong sa atin ang cellphone, mga kapatid. Subalit kung ito, mga kapatid, ay nagiging dahilan na ikaw ay nalalayo sa ating Panginoon, sa presensya ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ng Bible, mga kapatid, hallelujah, idol will cause you eternal damnation, mga kapatid. Sabi ng Bible, mga kapatid, aanuhin mo na kumpleto ang iyong paningin, ang iyong mata, ang bahagi na iyong katawan. Kung iyong buong katawan, kaluluwa ay mabubulit sa impyerno, maigi na, sabi ng Panginoon, na pumasok ka sa langit na merong isang mata kaysa buong, hallelujah, katawan mo, kaluluwa ay mabulit sa impyerno, mga kapatid. What it means, mga kapatid, hallelujah. We must give up, mga kapatid. We must surrender, mga kapatid, yung mga bagay na nagpapalayo sa ating Panginoon. Hallelujah. We must recognize idol in our life, mga kapatid. Hallelujah. Nariyan lamang yan, mga kapatid. Minsan hindi natin napansin. Pero yung pala, naglalayo na sa atin. Kaya minsan magtataka tayo, mga kapatid. Hallelujah. Parang hindi ko nararamdaman ang presensya ng Panginoon. Lagi akong umatin every Sunday, pero dry. I don't feel the presence of the Lord. Ask yourself a question. Anong ginagawa mo, mga kapatid? What are you doing? How you show your love to God? How you love the Lord your God? Minamahal mo ba ang Diyos ng buong puso mo, mga kapatid? Hallelujah. Anong ginagawa mo sa buong linggo? From Monday, mga kapatid, to Saturday. This is you. Sa iyo yan, mga kapatid. Hinihiling lang ng Panginoon Sunday, mga kapatid. Pero Sunday na nga lamang, mga kapatid, pero yung isipan mo, wala pa. Sabi ng Panginoon, these people worship me with their lips, hallelujah, but their heart is far away from me. Huwag sana, mga kapatid, na ikaw ay narito sa Sunday, every Sunday narito ka, nakaupo ka dyan, mga kapatid, pero ang iyong puso ay malayo sa Panginoon. Wala kang puso, hindi mo rin nararamdaman ang presensya ng Panginoon. Kapag ang salita ng Panginoon, hindi ka na nasasaktan, mga kapatid. Kapag wala na, mga kapatid, sakit, hindi ka na nasasaktan sa salita ng Panginoon. Mag-ingat ka, mga kapatid, hallelujah. Bato na ang iyong puso, mga kapatid. Tumitigas na yung puso, mga kapatid. We have tendency to harden our heart, mga kapatid. Sabi ng Bible, mga kapatid, and Pharaoh hardened in heart and head. Bagamat sinabi ng Panginoon na, palayain mo, paalisin mo ang aking bansa, pero Pharaoh hardened in heart. May time, mga kapatid, na we harden our heart, mga kapatid. Pinapatigas talaga natin puso. We intentionally, mga kapatid, hallelujah. Nariyan na may pangaral na salita ng Panginoon, pero mas nagpo-focus tayo sa ibang bagay, mga kapatid. We harden our heart, mga kapatid. Hallelujah. Mag-ingat tayo, mga kapatid.
Kapag yung salita ng Panginoon ay para na lang siyang pag binato mo, nagbabounce mga kapatid. Delikado yan mga kapatid. Kapag yung salita ng Panginoon, hindi ka na nasasaktan kahit gaanong pagsigaw pa ang aral dito mga kapatid, hindi ka na nakakaramdam mga kapatid ng guiltiness, ng consciousness mga kapatid. Hallelujah, delikado yan mga kapatid. We must recognize mga kapatid, hallelujah, idols and remove idols in our heart mga kapatid. Hallelujah. We must recognize yung mga bagay na nagpapalayo sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Idolatry is when you love something more than God. Hallelujah. Idolatry when you spend more time or you choose to spend more time, attention. Hallelujah. Over God, mga kapatid. Kapag yung place ng Panginoon, hallelujah, sa iyong puso, mga kapatid, ay napapalitan na ng mga bagay ng sanlibutan, mga kapatid, ng pleasure of life, mga kapatid, hallelujah. It's about time, mga kapatid, sabi ng Panginoon, remember where thy fall, hallelujah. Amen, alalahanin mo, i-recognize mo, hallelujah, kung anong bagay na yan na nagpapalayo sa iyo, at alisin mo yan sa iyong puso, hallelujah. Look at Solomon, mga kapatid, hallelujah. At the beginning, he loved God. In 1 King chapter 3, he loved God. He walked in the way of the Lord, in stage of the Lord, in the commandments of the Lord. Hallelujah. But Solomon failed, mga kapatid. Solomon weakness is his woman. Hinayaan niya yung kanyang mga asawa. Yung mga babae niya, nailayo siya, mga kapatid, sa kanyang dating matapat na pagsamba sa Panginoon. Inilayo siya sa dating matapat na pag-meditate sa salita ng Panginoon. Pinagbubulay-bulayan niya, mga kapatid, ang salita ng Panginoon, ang statue ng Panginoon. Hallelujah. Hinayaan niya mga bagay, mga kapatid, sa kanyang buhay. We can read, mga kapatid, what happened. The Lord take away the kingdom to King Solomon, mga kapatid. Binigay niya doon sa kanyang anak, mga kapatid. Hallelujah. Either is object, people, leisure, money, possession, comfort, mga kapatid. Hallelujah. If that become, mga kapatid, hallelujah, idol, mga kapatid, hallelujah, you must remove it, mga kapatid. To love God with all your heart, we must obey, mga kapatid, hallelujah. Sa Acts chapter 13, verse 22, mga kapatid, Paul described, mga kapatid, David, a man after God's own heart. David is not perfect. He made a mistake, mga kapatid. Actually, he commit adultery and murder, mga kapatid. Amen. But David, mga kapatid, hallelujah, alam natin, mga kapatid, na when Prophet Nathan, mga kapatid, approached David, confronted David, mga kapatid, David repented, mga kapatid. David confessing his sin, mga kapatid, hallelujah. Hallelujah. The Bible said in John chapter 4, verse 15, if you love me, keep my commandments. Simple lang, masabi ng Panginoon. If you love me, keep my commandments. Hallelujah. Observe my statute, my ways, my word. Hallelujah. There is a reward of obedience, mga kapatid. The more you obey God, the more you know Him. He commands us to pray, to meditate to Him, to His word, mga kapatid, to observe the Sabbath. The more you know Him, the more you love Him. Hallelujah. The more we know Him, the more we love Him. How we know our God, mga kapatid? Through prayer, mga kapatid. How we communicate to God through His word, mga kapatid.
The more we know Him, mga kapatid, the more you understand the heart of God. The more you know Him, mga kapatid, the more you close to Him, the more you know His will, mga kapatid. Hallelujah, mga kapatid. The more you know Him, the more you love Him. Kasi naintindihan mo, mga kapatid, yung heart ng Panginoon, naintindihan mo yung will ng Panginoon. Itong will ng Panginoon sa akin. Kaya manalangin tayo lagi, magbasa tayo ng salita ng Panginoon. This is the way the Lord speak to us, mga kapatid. This is the way we communicate to God, mga kapatid. If you want to love the Lord with all your heart, hallelujah. Manalangin ka, magpatuloy ka manalangin, magtapat sa kanyang mga salita, mga kapatid. Love God with your heart means a life of worship, mga kapatid. When you love God, doesn't mean that we will not commit mistake. You never commit failure, because we read in the Bible the story of David. He commits sin of adultery and murder. For a moment, David let his guard down, mga kapatid. Alam natin, mga kapatid, na yung buong Israel, mga kapatid, yung mga soldier, they go to war, mga kapatid. Hallelujah. And David stay in this kingdom, mga kapatid. Hallelujah. This is an idol moment for David, mga kapatid. Hallelujah. Naroon siya sa kanyang kaharian, sa kanyang bahay, mga kapatid. Nagpunta siya sa kanyang veranda, mga kapatid. And he saw a woman taking a bath. Bathsheba, mga kapatid. Bathsheba taking a bath, mga kapatid. Hallelujah. Nakita niya. Amen. At hallelujah. Natukso siya, mga kapatid. To cut the story short, natukso siya. Tinawag niya si Bathsheba and they sleep together, mga kapatid. Amen. And Bathsheba, mga kapatid, nabuntis siya, mga kapatid. At para pagtakpan, mga kapatid, hallelujah. Amen. David called Uriah, mga kapatid, asawa ni Bathsheba sa battle. At sabi niya, tawagin mo si Uriah, mga kapatid, Joab, at pauwiin mo para siya makapagpahinga, para makasama niya ang kanyang asawa. But to hide, mga kapatid, yung kanyang nagawang kasalanan, mga kapatid. Kasi nabuntis, mga kapatid, si Bathsheba, mga kapatid. But hindi doon natapos, mga kapatid. Hallelujah. Sabi niya, sige, isend mo si Uriah doon sa battle para malaman natin kung anong progress, kung anong nangyari. Hallelujah. But the intention, mga kapatid, was to kill Uriah in the battle, mga kapatid. To cover the sin, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. But David, mga kapatid, when Prophet Nathan confronted David, mga kapatid, hallelujah. Amen. David confessed his sin, mga kapatid. David admit his sin. David repent of his sin, mga kapatid. When Prophet Nathan confronted David, David repented. David humbled himself. David said, I have sinned. Confessing, repentance, and worship go together, mga kapatid. How it is possible, mga kapatid? In Psalms chapter 51, mga kapatid, verse 1, hallelujah. Psalms 51, verse 1 to 4, hallelujah. Sabi rito ni David, mga kapatid, this is David prayer. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto thy multitude of tender mercy, blot out my transgression. Sabi niya, according to thy loving kindness, Lord, forgive me, not because I'm your servant, I'm faithful to you. But Lord, forgive me according to thy loving kindness. Patawarin mo, Panginoon, ayon sa iyong kagandang loob, ayon sa iyong kaamuan ng pag-ibig mo, Panginoon. According to your mercies, your grace, God, blot out my transgression. Sabi ni David. In verse 2, wash me thoroughly from mine iniquity and cleanse me from my sin. This is the prayer of David. This is the confession of David. This is the repentance of David, mga kapatid. For I acknowledge my
transgression and my sin is ever before me. Against thee only have I sinned and done this evil in thy sight, that thou mightest be justified when thou speakest and be clear when thou judgest. Ang maganda kay David, mga kapatid, he admit his sin, mga kapatid. He repent, mga kapatid. Nagsisi siya, mga kapatid. Sabi niya, Lord, forgive me, not because of me, but because of your grace, according to the greatness of your compassion. Church, brethren, if you love God, if you know who God is, even if you fail, you fall into the sin, you will rebound, you will respond in repentance. If you know your God, mga kapatid, bagamat ikay nagkakasala, bagamat ikay nahuhulog sa mga kasalanan, mga kapatid. Hallelujah. But we have a chance, mga kapatid, to rebound. Mag-repent ka lamang, mga kapatid. Magsisi ka lamang, mag-confess mo lamang yung kasalanan sa ating Panginoon. Hallelujah. At patawarin ka ng Panginoon. See how David humbled himself, his confession, mga kapatid. There is a right attitude when you confess your sin. In-acknowledge ni David, mga kapatid, na siya nagkasala. What is your attitude when you confess sin, mga kapatid? You don't blame others. You don't try to justify your action. You don't find an scapegoat. You assume personal responsibility. When you commit sin and you confess, mga kapatid, dapat hindi ka naghahanap ng Lord, di ba? Kay Adam and Eve, Lord, kasi yung babae. Then sabi ni Eva, Lord, kasi yung serpent. So, pinasa nila, mga kapatid, they blame others, mga kapatid, because of their action. Lord, kasi nagkasala ako kasi ganito eh. Hallelujah. When you commit sin, you confess, you assume personal responsibility, mga kapatid. That's what David do, mga kapatid. Inassume niya, mga kapatid, Lord, I have sinned. And David confess and repent his sin, mga kapatid. Listen to this. After David confessed his sin and repentance, this is what he said in Psalm 51, verse 15, Open my lips, Lord, and my mouth will declare your praise. After his repentance, after his confession, he experienced forgiveness, then he desired to worship God. So kaya yung confession, yung repentance, mga kapatid, and worship go together, mga kapatid. Hallelujah. After na ikaw ay mapatawad ng Panginoon, after na ikaw mag-confess, mag-repent, mga kapatid, hallelujah, you want to thank God, mga kapatid, dahil pinatawad ka. Ikaw ay sumasamba. Ikaw ay nagpupuri sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Repentance is an act of worship. When you love God, you know what is your God heart. You know what you need to do. You know what God cannot reject. Hallelujah. Ang sabi ng Bible, a broken and contrite heart, you, God, will not despise. Your broken heart, a contrite heart, mga kapatid, hallelujah. That is the weakness of God, mga kapatid. Kung ikaw ay magpapakumbaba sa ating Panginoon, kung ikaw ay magsisisi yung kasalanan, mga kapatid, hallelujah. Amen. Kung ikaw ipapakita mo yung sincerity mo, mga kapatid, the Lord will not reject you. The Lord will not say, I cannot forgive you. Because your sin is so great. Hallelujah. A contrite in broken heart is what the Lord want to see in us, mga kapatid. Hallelujah. Are your heart is broken, mga kapatid? Broken-hearted ka ba? Are your heart is contrite, mga kapatid? Hallelujah. That's what we need. That's what kind of heart we need, mga kapatid. Hallelujah. Because the Lord will not despise. Hindi ka bibiguin ng Panginoon, mga kapatid. Yan ang nais ng Panginoon na makita niya sa kanyang anak. Yung kanyang mga anak ay
Hindi boastful, hindi proud, kundi may mapagpambabang puso. Hallelujah. A broken hearted, mga kapatid. That the Lord can fix your heart, mga kapatid. Hallelujah. That the Lord can move in your life, mga kapatid. When you offer to God the brokenness of your spirit, the brokenness of your heart, your need for God forgiveness, worship should never stop because you have sinned. Dapat, kapag ikaw nagkakasala, hindi tumitigil yung pagsamba mo sa Panginoon. Kasi minsan kapag tayo nagkakasala, mga kapatid, nagtatago tayo sa presensya ng Panginoon. Lumalayo tayo sa presensya ng Panginoon. Kapag tayo nakakumit ng kasalanan, mga kapatid, sa halip na tayo lumapit sa Panginoon, magpapambaba sa Panginoon, nagtatago tayo, mga kapatid. We cover ourselves, we hide ourselves sa Panginoon. Hallelujah. Instead na tayo ay lumapit, magpapambaba sa Panginoon, mga kapatid. Sin should not stop you from worshiping God, mga kapatid. Hallelujah. Notice what David first act after his received judgment of God through prophet Nathan in 2 Samuel chapter 12 verse 14 to 20. So, prophet Nathan, sinabi niya, this is the judgment of God because you commit adultery, murder, your son with Bathsheba will gonna die. And David said, sa Bible, mga kapatid, in 2 Samuel, David fasted for 7 days. He pleaded for God na huwag patayin yung anak, mga kapatid. David was pleading for God to spare the child. It's hard to worship God when you are disappointed, mga kapatid. It's hard to worship God, mga kapatid, when you're longing, when yung matagal mo nang pinapanalangin sa Panginoon, hindi niya sinasagot, hindi niya dinidinig. It's hard to worship God when you lose someone you love, mga kapatid. Hallelujah. But such as a heart of David, a heart devoted to God. You can only devote your heart to God if you trust Him, if you know He cares for you. Brethren, do you love God? Do you know that God loves you? God loves you so much, mga kapatid. Hallelujah. God loves us so much, mga kapatid. God said, love me with all your heart. To love God with all your heart, you worship Him, mga kapatid. Worship is the overflow of our love for God. Worship is our sponge. Worship is our thermometer. It's measure your love for God. Hallelujah. Ang tendency kasi, mga kapatid, kapag tayo may problema, may pagsubok, may mga trials, mga kapatid, sa halip na tayo ay lumapit sa Panginoon, magpakalakas sa Panginoon, mga kapatid, we hide ourselves like a turtle, mga kapatid. Nagtatago tayo, mga kapatid. Hallelujah. Nagmumukmuk tayo sa ating tahanan. Hindi tayo umatoy ng Bible study. Hindi tayo umatoy ng Sunday service. Hindi tayo umatoy ng mga prayer meeting kasi you are broken-hearted, mga kapatid. Ikaw ay may pinagdaraanan, may sitwasyon ka, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Worship is like our thermometer. It's measure your love for God. The more you love, the more you want to worship God. The more you love God, the more you want to worship God. Make worship a habit, mga kapatid. Si David, mga kapatid, hallelujah. After 7 days, he heard the child died. Ang sabi, mga kapatid, sa 2 Samuel, and David pick up himself. He ended his fasting, mga kapatid, for 7 days. He washes himself, mga kapatid. He clothed himself with his usual king's robe, mga kapatid. Hallelujah. And he go to his house and ask for food. Imagine, mga kapatid. Magagawa mo ba yun, mga kapatid? Namatay yung anak mo, mga kapatid. Then David stopped fasting, mga kapatid. And he clothed himself, mga kapatid. He recovered from his loss, mga kapatid. Hallelujah.
And he worshiped God, mga kapatid. Hallelujah. Worship God in season and out of season. In good times and bad time. Magpuri ka sa Panginoon, sumamba ka sa Panginoon, mga kapatid. Mas lalo nga, mga kapatid, kapag ikaw ay nanghihina, may problema, mas lalo ka dapat na sumamba. Mas lalo ka dapat na magpuri sa Panginoon. Mas lalo ka dapat na lumapit sa Panginoon. Dahil the help is come from above. The help is come from the Lord. The Lord is the perfect help in times of our trouble, mga kapatid. Hallelujah. Make worship a habit, mga kapatid. As I end this, mga kapatid, hallelujah. And I request everyone to stand, mga kapatid, hallelujah. Sabi ng ating binasa kanina, mga kapatid, you shall love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, with all thy soul, and with all thy strength.